Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Word and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word, God's Word and Life Ministry, kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word, God's Word and Life Ministry, good morning, good morning. Sa lahat po ng mga viewers sa The Word, God's Word and Life Ministry live stream YouTube channel, Facebook channel. So good morning po sa ating lahat. At sa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chucky Luyungo ng Bohol. So good morning sa iyo, Pastor, sa buong pamilya, lahat ng mga members, viewers, subscriber. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Word and Life Ministry live stream YouTube channel. At sa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Cebu, kay Pastor Jose Tinote. Sa Bohol, kay Pastor Chucky Luyungo ng Bohol. Good morning po sa ating lahat. At ganun din sa Claveria Anii, kay Pastor Tio Caslam at sa kanyang assistant, kay Pastora Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Word and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa lahat ng mga viewers, subscriber ng ating YouTube channel and Facebook. So good morning. At ganun din sa Claveria Mati, kay Pastor Bernie Sinagunya ng Claveria Mati. So good morning po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. So tayo po manalangin sa Ama. So tayo po ay manalangin sa Ama. So tayo po manalangin. Yes, Father God. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day. With your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You are the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak nang sino man makatunin may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name, pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat. So ano nga ba yung pagninilay-nilayan natin sa oras na ito? So ito yung magandang mensahe na sinasabi sa banal na kasulatan. Sinasalamin ito ang pag-ibig ng Diyos at maging salamin ng kanyang puso. So ito ang salamin ito ay hindi maaaring lumikha ng liwanag, ngunit maaari itong sumasalamin dito. Katulad nito, tinawag tayo upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos, hindi nilikha ito sa ating sarili. So, ang tanong ay gaano kalinis ang iyong salamin? Dahil ito yung sinasabi na nakikita ng mga tao kapag tinitingnan tayo. Tayo yung tinitingnan. Kaya nga sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So ito yung ating magandang balita na sinasabi sa banal na kasulatan, dahil ang pag-ibig ay pundasyon ng ating ugnayan sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula lamang sa Diyos. Ito ang refleksyon ng kanyang pagkatao, ang pag-ibig. Ang mga ipinanganak ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig, na nagpapakita na sila ay tunay na nakakakilala sa Kanya. Sapagkat sinasabi pa nga sa 1 John chapter 4 verse 8, Whoever does not love does not know God. Whoever does not love does not know God, because God is love. So ito yung sinasabi na
Ang mahalagang katangian ng Diyos, siya ay pag-ibig. Ang tunay na makakilala sa Diyos ay upang maranasan at ipakita ang kanyang pag-ibig. Kung ang pag-ibig ay wala sa ating buhay, ito'y nagpapahiwatig na hindi natin lubusang niyakap ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang katangian, ang kanyang karakter. So kaya nga, paano masasalamin ang pag-ibig ng Diyos? So una, ito yung ipinapakita niya yung unconditional love. Ang pag-ibig ay walang pasubili, isa sa pinakamakapangyarihan at tulad ng Panginoong Kristong paraan na mabubuhay ang tao. Ito ay uri ng pag-ibig na sumasalamin sa puso ng Diyos, sakripisyo, matiisin at walang limitasyon. Parehong itinuturo nito at ipinapakita ng Panginoong Kristo ang pag-ibig na ito. Ito ay sinusunod ng kanyang mga disipulo. Ang kanyang halimbawa, kadalasan ay may malaking halaga. Kaya nga't sinasabi niya sa Mateo 5, verse 44, "Love your enemies and pray for those who persecute you." So ito yung nais ng Panginoon, na hinahamon tayo na lumalampas sa natural na likas na hilig ng puot o gumante sa mga nananakit sa atin. Sa halip, tinawag niya tayo upang mahalin at manalangin para sa mga kaaway. Na ito'y sumasalamin sa biyaya at awa ng Diyos, isang pagpapahayag ng pag-ibig na maaring magdulot ng pagbabago kapwa sa ating puso at sa buhay ng iba. Kaya nga, ito yung halimbawa tulad ng Panginoong Kristo, Jesus' ultimate example. Sabi niya sa banal na kasulatan sa John 15 verse 13, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." So ibig sabihin, ito'y nagsasalita ng sukdulang pagpapahayag ng pag-ibig, pagsasakripisyo ng kanyang sarili para sa ating katubusan. Ang Panginoong Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin sa pamamagitan ng inalay niya ang kanyang sarili sa krus upang tayo mapatawad, upang tayo maranasan natin ang kagalingan, maranasan natin ang tagumpay. Dahil ito'y nagtakda ng pamantayan ng kanyang pag-ibig sa pagsasakripisyo niya. Ito ay isang tawag ng mahalin ang iba ng walang pag-iimbot, na inuuna ang kanilang mga pangangailangan bago ang sarili, kahit na sa malaking halaga, dahil binayaran ng Panginoong Kristo ng malaking halaga na walang kapantay, nasa lapi ang sakripisyo niyang binigay niya sa bawat isa sa atin. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, mahal ng Panginoong Kristo ang mga makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Maging ang mga maniningil ng buwis, mga may sakit, at maging ang mga nagpapako sa kanya sa krus. Kaya nga't sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila." Ibig sabihin, ang Panginoong Kristo hindi siya nagkasala, ngunit siya pa ang humingi ng tawad. So ginawa niya ito para tularan natin na kahit wala tayong kasalanan, tayo yung hihingi ng kapatawaran sa mga taong nananakit sa atin. Yan yung sinasabi sa Luke chapter 23 verse 34. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. Ibig sabihin, ito yung mga ginawa ng mga manguusig sa Panginoong Kristo. Ginawa na pinagpunit-punit ang kanyang mga damit nung siya'y ipako sa krus. Ngunit ano ang binanggit ng Panginoong Kristo? "Patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." So ganito ang malalim na sandali kung saan ang habag na nagdurusa sa krus ng Panginoong Kristo. Siya pa ang humiling sa Ama na patawarin ang mga nagpapak sa Kanya, yung nag-uusig sa Kanya. Sa kabila ng sakit at kawalan ng katarungan na Kanyang hinaharap,
nagpakita siya ng lubos na pagpapatawad at awa. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng lalim ng pag-ibig ng Diyos at ang panawagan para sa atin na patawarin ng iba kahit na sa pinakamahirap na kalagayan. Dahil ito yung pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon, dapat nating mahalin ang mga tao kahit mahirap silang mahalin. Dahil tulad ng Panginoon Kristo, tayo'y tinawag upang tularan natin ang habag at awa kahit na tayo'y sinaktan, tayo pa yung hihingi ng patawad. Ano pa ang dapat nating gawin? Ito yung sinasabi na forgive freely. Ibig sabihin, patawarin mo sila ng malayang pagpapatawad. Ang malayang pagpapatawad ay isang pagpipilian upang palayain ang iba mula sa pasanin ng kanilang mga pagkakamali. Tulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon Kristo, ito'y madalas sa pinakamahirap na bagay na gawin, lalong-lalo na kapag tayo'y labis na nasaktan. Ngunit ito rin yung isa sa pinakamakapangyarihang paraan para upang maranasan natin ang kalayaan at kapayapaan sa ating mga puso kapag tayo'y malayang nagpapatawad. So makikita natin ang puso ng Panginoon Kristo na nagpatawad sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 4 verse 32, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgive you." So ito yung tinawag tayo na magpakita ng kabaitan, pakikiramay at pagpapatawad sa iba. Na nagpapakita ng pagpapatawad na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Ito rin ay isang paalala dahil pinatawad tayo ng Diyos, tinawag din tayo na magpatawad sa iba na nagdudulot ng kagalingan at pagkakaisa. So kaya nga ito yung tulad ng halimbawa ni Joseph. Si Joseph forgiving his brothers na nanakit sa kanya. So ito yung binenta siya sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid na maari sana siya magigantis. Ngunit sa halip nang tumayo sila sa harapan ng Ehipto, sinabi niya, "You intended to harm me, but God intended for good." So, ibig sabihin, ito yung salita ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Na you intended to harm me, mababasa natin yan sa Genesis chapter 50 verse 20. But God intended for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So, ibig sabihin, ito yung makapangyarihang pagpapahayag na ginawa ni Joseph sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya sa pagkaalipin. Ilang taon na ang nakalipas sa kabila ng kasamaan na ginawa ng kanyang mga kapatid, nilayo nila, ginagamit ng Diyos ang mga aksyon para matupad ang isang malaking layunin. Iligtas ang maraming tao sa panahon ng tagutom. Kaya nga ito'y isang nagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay maaring magdala ng mabuti kahit na mula sa masakit at mahirap na mga pangyari. So masakit yun na ibenta ka sa mga tulad ng ginawa kay Joseph, ngunit hindi siya gumanti. Pinatawad niya, ang pagpapatawad ni Joseph ay nakaugat lamang sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. So kung hindi tayo nagpapatawad, kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi natin kayang gawin na kahit wala tayong kasalanan, tayo pa ang hihingi ng kapatawaran. So kaya nga ang pagpapatawad ay hindi laging madali, ngunit kinakailangan upang ipakita, ibigay, maranasan ang biyaya at tagumpay na ipinangako ng Panginoon sa atin. Yan. Para maranasan natin ang tagumpay, biyaya, kailangan nating magpatawad. Kahit wala tayong kasalanan, humingi tayo ng tawad sa mga nagagalit sa atin, nag-uusig sa atin. Dahil iyan yung tulad ng mga nangyari sa buhay ko.
lahat ng mga nag-uusid sa akin, salita ng Diyos, yung mga pinapahayag ko, sila, nagagalit sila sa akin dahil sinasabi nila, judgmental daw ako. Salita ng Diyos yung aking ipinapahayag, hindi ko naman yung salita. Pero nagagalit sila dahil masyado daw ako mapanghusga. Hindi ko naman salita ang pinapahayag ko, salita yun ng Diyos. So kaya nga, yung mga tao na hindi kayang tanggapin ang salita ng Diyos, sasabihin nila na judgmental ang nagpapahayag. So kaya iyan yung ating unawain na hindi nila alam ang kanilang ginagawa, kaya tayo yung magpapakumbaba. So ano pa yung dapat nating gawin? Paano sinasalamin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng serve sacrificially. Ibig sabihin, ito yung sinasabi na maglingkod ng may sakripisyo. Ang pag-ibig, sabihin ng maglingkod ng may sakripisyo ay pagbibigay ng ating sarili. Ang ating oras, ang ating mga mapagkukunan, ang ating pagmamahal. Hindi para sa pagkilala or gantimpala na inaantay, kundi dahil sa pagmamahal sa Diyos, yan kung bakit ginagawa natin. Tulad ng ginagawa ng mga ngaral, tulad ko, nagsasakripisyo ng oras para ituro sa mga nasasakupan, sa mga tao. Ito yung binibigay ko yung oras para ipahayag ang magandang balita. Binibigay ko na lahat ng kahit sino nagpapahayag ako. So yan yung sinasabi na yung oras ibinibigay ko para ipaalam ang mabuting balita, ngunit inuusig pa. So yan yung pagmamahal na sinasabi ng banal na kasulatan na ipakita natin, ibigay natin ang ating sarili, oras man ito, mapagkukunan, ang ating pagmamahal para sa mga tao upang maligtas. Hindi para tayo ay makilala or gantimpalaan tayo, kundi dahil sa pagmamahal na ipinapakita ng Diyos sa atin, ginagawa natin ito. Ito'y isang uri ng serbisyo na may halaga, ngunit ito'y nagdudulot ng matinding kagalakan para sa Panginoon. Ganap na huwaran ito sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, tulad ng ginawa niya na naghugas siya ng mga paa, pinakain ng mga nagugutom, pinagaling ang mga may bali, may mga may sakit. So yan ito yung ialay ang kanyang sariling buhay para sa atin. So yan yung ginawang sakripisyo ng Panginoon. So kaya nga sinasabi niya sa John 13 verse 14, "Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another feet." Ibig sabihin, ito yung pamumuno ng lingkod. Na bagamat ang Panginoon Kristo ay Panginoon at Guro, ibinaba niya ang kanyang sarili upang maglingkod sa kanyang mga disipulo. Ito yung sinasabi na muli niyang tinutukoy ang kadakilaan hindi sa kapangyarihan o posisyon, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, paglilingkod. So, isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers, Doña Melissa Legaspi. Good morning. Kumusta ka naman, Doña? Kaya nga sinasabi niya sa John 13 verse 15, "I have set you an example that you should do as I have done for you." So ito yung tularan natin. Do as I have done, sabi ng Panginoon. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghuhugas ng mga paa. Ito ay isang tawag na isang pamumuhay ng paglilingkod sa iba ng may pagmamahal. Kaya nga't ang ibig sabihin ng tunay na pagkadisipulo ay ang pagkatulad ng Panginoon Kristo na hindi ang paghanga lamang sa Kanya. Ito yung pag-ibig sa aksyon. Ang mga salita ay mabuti, ngunit ang mga aksyon ay nagsasalita. Minamahal tayo ng Diyos hanggang sa wakas. At pinapayuhan niya tayo na sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba, maging ang mga taong nagkanulalo o nag-uusig sa Kanya
So kaya nga ito yung naglingkod ang Panginoon Kristo sa iba na sinasalamin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-una sa iba. So ano ang dapat nating gawin sa ating buhay? Paano natin ito isa sa buhay? Handa ka na bang maglingkod sa iba? Kahit na ito ay hindi napapansin. So kaya nga ito yung sinasabi na ang tunay na pagkakahawig sa ating Panginoon Kristo ay makikita sa araw-araw na pagpapakumbaba natin. Kaya nga bilang mga lingkod, tayo mga lingkod, lalong-lalo na ang yung lingkod, lagi na lang, kahit wala akong kasalanan, humihingi ako ng tawad sa mga taong nagagalit sa akin dahil sa pagpapahayag ko ng salita ng Diyos. So, iyan yung pagpapakumbaba. Minsan, kapag salita ng Diyos, alam nila na salita ng Diyos ang isi-share mo. Hindi ka na pinapansin. So, iyan yung pagpapakumbaba na ginagawa ng inyong lingkod. Hindi ka na pinapansin kapag alam nila na salita ng Diyos ang ipapahayag mo. So, yan yung tinatalikuran ka, hindi ka pinapansin. Pinagtatawanan. So, nung isang araw, namigay ako ng flyers, pinagtatawanan ako ng mga tao. Pinagtatawanan nila yung binibigay ko. Sabi ko, salita ng Diyos, tawa ng tawa sila na hindi, parang tuwang-tuwa na hindi ba pang-iinsulto. Sabi ko, huwag niyong tatawanan ang salita ng Panginoon. Salita ng Diyos siyang pinamamahagi ko. So yan yung mga pagpapakumbaba na dapat nating gawin. Kahit na tayo pinagtatawanan o hindi tayo pinapansin, patawarin pa rin natin sila. Ito yung pagtulong at pagpapatawad, pakikinig at pagbubukas palad. Yan yung katulad ng ginagawa ng Panginoon Kristo. Kanino nga bang mga paa maaari mong hugasan? So kaya nga ito yung ngunit, ito yung spiritual, emotional o practical. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, hindi lamang ipinapangaral ang pagiging alipin, isinasabuhay ng Panginoong Kristo at tularan natin. At tinawag niya tayo na gawin din ito natin kapag tayo naglilingkod ng may pagpapakumbabang puso, sinasalamin natin ang mismong puso ng Diyos. So kapag tayo ay nagpapakumbaba sa kabila ng mga pag-uusid sa atin, na salita ng Diyos ang ating ipinapahayag, ngunit tayo sa atin nagagalit. Parang tayo ang parang sasabihin na nagja-judge na, sasabihin, inaano nila, bakit ikaw hindi ka nagkakasala? Sasabihin nilang ganon. So yan yung mga pag-uusig na nararanasan ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi maiwasan yung mga taong walang pananampalataya, ganyan yung mga sasabihin sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. So ano pa ang dapat nating gawin? Paano natin masasalamin ang pag-ibig ng Diyos? Speak life. Dapat magsalita tayo ng may buhay. Ang salita, speak life, ibig sabihin ay paggamit ng ating mga salita para ingatan, hikayatin, at magdala ng pag-asa, hindi pinsala. So yung iba, kapag hindi nila kayang tanggapin ang salita ng Diyos, akala nila pinipinsala sila. Kaya ang salita ng Diyos, masakit. So ang iba kapag nakarinig ng salita at ginagawa nila, nadi-discourage sila instead na magbago sila, lalo silang nadi-discourage, nawawalan ng gana dahil sa hindi nila kayang magbago. So ito yung sinasabi na dapat, ito ay tungkol sa pagpili ng mga salita, ng mga pagpapala, katotohanan at pagmamahal sa ating sarili at sa iba tulad ng pagsasabi ng Panginoong Kristo sa buhay sa atin. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan at maaaring itong bumuo o masira, magpagaling o manakit, mag-apoy ng pananampalataya o masunog ng takot. Kaya nga sinasabi niya sa Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it, it will eat fruits. So ibig sabihin, ang dila may kapangyarihan
ng buhay at kamatayan. Ang mga umiibig dito ay kakain ng bunga ng kanilang mga sinasalita. So, ibig sabihin, makapangyarihan, ang salita ay nagpapaalala sa atin, ang ating mga salita ay may bigat, maaari itong patatagin o sirain, pagalingin or saktan, pagpalain or sumpa, buhay at kamatayan. So ito yung dila ay makapangyarihan, lumalabas ito ng buhay at kamatayan. So kaya nga ingatan natin yung pagsasalita natin. Tulad na lamang makakapinsala ito, tulad ng mga sinasabi ng ilan na kapag kinukumusta sila, sasabihin nila ito may sakit pa din, ito mahirap pa din. Iyon yung mga sinasabi ng iba. So tatanggapin nila yon dahil yun ang kanilang sinasabi. So kaya nga, ang pananalita, makakapagpasigla, magbibigay ng inspirasyon, makakapagbigay ng pag-asa, iyan ang nagsasalita ng buhay. So, kaya dito sa The Word, God's Spirit and Life Ministry, bawal dito magsabi ng mga negatibo na dahil lalo na kapag, halimbawa, nakakaranas ng karamdaman, ang sasabihin namin, wala kaming sakit. Especially sa aking mga anak, kapag nakakaramdam yun ng mga sasabihin nila, Mama, ipag-pray mo ako dahil wala akong sakit. So, alam ko na yung gagawin doon. So, dahil hindi kami pwede magsabi ng negatibo. Dahil napapakinggan tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, buhay ako na Diyos. Ano man ang aking napapakinggan, ano man yung sinasalita, pinapakinggan ko. Gagawin ko kung ano ang aking narinig. Mababasa natin yan sa Numbers. So, kaya nga, ito'y maaari ring itong kumalat na negatibo, kasinungalingan o pagkakahati-hati. Yun ay nagsasalita ng kamatayan, yung mga negatibo. So kaya nga, isipin kung paano may kapangyarihan ng mga salita na hubugin ng mga tadhana, pagalingin ang mga sugat o magdulot ng matinding pananakit. Kakainin ng mga mahilig dito ang bunga nito. So ibig sabihin kung ano yung sinabi mo, kakainin mo, makakamtan mo. Ito yung nito na kung ano ang itinanim mo ng mga salita, ikaw din ang mag-aani. Sila din ang mag-aani. So kaya nga ingatan natin kung ano yung gusto nating mangyari sa buhay natin na maging hayahay. Sabihin lagi natin hayahay, huwag nating titingnan kung ano ang mga nakikita natin. Kaya nga ito yung madalas na magsalita ng kabaitan, panghihikayat at katotohanan. Masiyan ka sa mga positibong resulta at relasyon. So ito yung sinasabi, ngunit kung ang iyong pananalita ay walang ingat or nakakapinsala, maaari itong humantong sa pagsisisi, pagkasira ng tiwala or pagkahiwalay. So ang pag-ibig ng Diyos ay tumataas. Gamitin ang iyong salita para gumaling, hindi manakit. So ano ang dapat nating gawin sa ating buhay? Paano natin ito isa sa buhay? Ingatan ang ating mga dila bago magsalita. Totoo ba? Itanong natin sa ating sarili. Totoo ba ito? Mabait ba ito? Kailangan ba? So dapat gamitin ang ating mga boses upang sabihin ang buhay sa iba. Patibayin, pasiglahin, at pagpalain. At dapat maging maingat sa pakikipag-usap sa ating sarili. So, ibig sabihin yung mga naiisip natin sa ating sarili. Kung paano nakikipag-usap ang ating sarili ay nakakaapekto sa ating pag-iisip at spiritual na kalusugan. So, yung ating dapat iniisip, dapat positibo. Kung ano yung gusto nating mangyari sa buhay natin na maging hayahay, walang sakit, maganda, sexy, mapagmahal. So, dapat iyon yung laging nasa iniisip natin dahil makakaapekto ito sa ating kalusugan kung ano yung ating iniisip. Tulad na lamang sa limbawa ng ating Panginoon Kristo, speaking life. Ito yung patuloy na nagsasalita ng mga salitang pagpapagaling, kapayapaan, pagpapatawad at kapangyarihan. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 9 verse 22, sabi niya rito, Jesus turned and saw her. Take heart, daughters. He said, your faith has healed you. And the woman was healed at that moment. So ibig sabihin, ito yung pagpapagaling na nakukuha ng sandali ng pagpapagaling ng ating Panginoon Kristo, ang babae na
taon nang nagdurusa ang kanyang pananampalataya ay nag-uudyok sa kanya na tumugon, maging sa karamihan. Ang Panginoon Kristo ay tumugon hindi lamang ng may pagpapagaling, kundi may habag at paninindigan na tinawag siyang anak. So kaya nga ito isang magandang paalala na ang pananampalataya na uugnay sa atin sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos. So ano pa ang dapat nating gawin sa Mark 4 verse 39? Siya ay bumangon, sinaway ang hangin at sinabi sa mga alon, tumahimik. Pagkatapos ay humina ang hangin at ganap na kalmado. So ito yung sinasabi sa gitna ng unos. Ang kanyang mga disipulo ay natakot. Siya ay nagdala ng kapayapaan sa isang salita lamang. Na ito'y nagpapaalala sa atin na gaano man kalakas ang bagyo sa ating buhay, kaya natin itong patahimikin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Yan yung dapat natin gawin kapag may mga unos, may mga bagyong nararanasan natin, yung mga kahirapan sa financial, spiritual, physical na pangangailangan, kaya nating patahimikin. So kaya nga sinasabi pa sa Luke chapter 7 verse 48, pagkatapos, sinabi ng Panginoon Kristo sa kanya, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. So, ibig sabihin, ito yung magiliw na sandali ng pangyayari na ang babae na puspos ang pag-ibig at pagsisisi ay pinahira ng langis na mga paa ng Panginoon Kristo sa kabila ng paghatol ng iba sa paligid niya. Tumugon ng Panginoon Kristo ng may biyaya at awa at buong pagpapatawad. So ito isang paalala na anuman ang ating mga nakaraan, ang kanyang kapatawaran ay malayang ibinibigay sa mga lumalapit sa Panginoon Kristo ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. So tayong lahat ay nagkasala, kaya lahat tayo ay makasalanan, tayo pinatawad ng Panginoon kapag tayo lumalapit ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Sabi niya, ang iyong kasalanan ay pinatawad na. So kaya nga, hindi pa huli ang lahat, kailangan natin humingi ng tawad sa mga taong nagawa natin ng pagkakamali or mga taong nakagalit natin, hindi natin alam na nagagalit sa atin. So ito yung mga salita ay parang mga buto, sila ay tumutubo sa isang bagay. Ano man ang tinanim natin, gamit ang mga dila, ito yung hayaang ipakita ang iyong pananalita, ang pag-ibig, biyaya at katotohanan ng Diyos. So iyan ang mahalagang mensahe na tinuro sa atin paano masasalamin ang pag-ibig ng Diyos. So kung gusto natin na masasalamin ang pag-ibig ng Diyos, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa pamamahala ng Panginoon sa Kristo. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Repeat after me, Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa katlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So kung ginawa po natin ito, tayo po yung mga anak ng Diyos. Kaya nga, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo yung magniningning bilang pag-ibig na ipinapakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So tayo po yung manalangin. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama, dahil minamahal mo ako at yung mga bawat sumasampalataya. Salamat Ama na tinuturuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo. Salamat Ama na ipinapakita mo ang iyong kabaitan, pasensya at habag. Hindi lamang sa mga salita na dapat naming tularan, kundi sa bawat aspeto ng aming buhay. Tinutulungan mo kaming magpatawad, maglingkod, at maging maamo sa mga nananakit sa amin. Kaya salamat Ama na maging ligtas, na lagi mo kami inililigtas sa bawat oras saan man kami
bumahayo saan man, lalong-lalo ang aking mga kapatid, yung lahat ng mga connected sa The Word God Spirit and Life Ministry. Salamat, Ama, na maipakita ng bawat isa ang tunay na pagmamahal mula sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, na makita nila ang tunay na pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo, na magniningning kasama na yung pag-ibig sa isang mundong dito sa sanlibutan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Ama, sa yung pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa. Spiritual, physical, financial, emotional na pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuso sa aking mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao at whole world na yung mga anak. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. You're the best shepherd. You're the great physician. You're the best provider. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Bye.